Saan nga ba masarap mamuhay? Sa probinsya o sa syudad? Ikaw kaibigan, ano ang mas pipiliin mo? Sa syudad o dito sa probinsya? Para sa akin, parehas mas maganda mabuhay sa dalawang yan. Depende na lang sa iyong nakasanayan. Yan naman tayong mga tao eh. Kung saan tayo komportable, doon tayo. Kung saan tayo kumikita at nakakapagbigay sa atin ng ating pangangailangan sa araw-araw, yun ang pipiliin natin. Unahin natin sa probinsya. Sa tulad kong lumaki dito, napakasimple lang ng buhay. Kailangan mo lang pag-aralan ang galaw ng kalikasan. Sa madaling sabi, mamumuhay tayo kung ano ang nasa ating kapaligiran. Mamumuhay tayo kung ano ang ating nakasanayan. Napakasimple lang ng buhay. Dito sa probinsya, maraming libre. Lalo pag masipag ka. Libre ang gulay. Libre ang kung ano-ano pa mga pangangailangan. Minsan nga nakakalibre ka pa ng bigas. Pagkain. Napakalaking tulong nun. Wala kang uupahang bahay. Dito masipag ka lang. Napakagaan ng araw-araw mong pamumuhay. Paggising mo sa umaga, makikita mo ang ganda ng kapaligiran. Sariwang hangin. Malayo sa ingay. Tahimik. Sa gabi naman, pagkagat ng dilim, pwede ka na mamahinga. Wala lang i-istorbo sa'yo. Wala lang ingay. Kasama pa ang iyong pamilya. Kagandahan dito, kung mahilig ka mag-alaga ng mga hayop, pwede. Yun ang hindi mo magagawa sa ibang lugar. Dito, malaya ka. Lahat ng gusto mong gawin, pwede mong gawin. Sinubukan rin namin mamuhay sa syudad. Medyo matagal-tagal ring panahon na nanirahan kami. Pero nagdesisyon kami nga bumalik dito dahil nga ay lumalaki na ang aking pamilya. Kaya nagpasya kami dito na muna manirahan. Ayun naman at medyo ngayon okay na. Nakapag-adjust na yung mga bata. Dito may mga alaga akong hayop, manok, mga bibe, kambing, tsaka mga gulay. Maraming gulay dito, mga tanim. Kasi napakahilig ko talaga magtanim ng mga gulay. Sa araw-araw ay gusto ko may ginagawa ako. Ay nakita nyo naman ang mga gulay. Mamimitas ka na lang kung anong gusto mo gulayin. May talbos ng kamote. Kaya ang tingnan nyo. Yan, bili ka lang ng isda sa palengke, okay na yan pansahog. Napakasariwa pa niyan. Ikaw na mamimitas. Ayan ang kamuting kahoy. Dati matataas yan ay nung nagbagyong Christine, nagsitumbahan kaya tumubo ulit. Medyo mabababa na at saka maliliit na. Pero kung gugulayin, okay pa yan. Swabing-swabe yan dito sa Bicol. Wala atang Bicolanong hindi kumakain yan. Ayan pa. Ang tawag niyan dito ay lubi-lubi. Kinakain ba sa inyo yan? Dito sa Bicol, kinakain yan. Mamimili ka lang kung anong gusto mong gulayin.
Ayan, kita nyo yung sigarilyas. At sa likod niyan, maraming gabi. Malawak-lawak ang tanim na gabi dyan. Kaya magsawa ka kung anong luto ang gusto mo. Ganda naman ang buhay dito sa probinsya eh. Kailangan marami kang tanim para makalibre ka na sa mga bibilhin mo. Hindi mo nabibilhin sa palengke yan. Ayan, tingnan nyo yung mga gabi, napakadami. Alam niyo naman pagdating sa Bicol, pag sinabing laing, gabi, ay Bicol Express yan. Yan ang number 1 na dito, ulam na binabalik-balikan ng mga taga-ibang lugar. Sinabing gabi, expert ang mga Bicolano dyan. Walang tatalo sa pagkain ng gabi sa mga Bicolano. Dito ay kamyas. Hindi mo nabibili. Sa iba, medyo mahal din pagka gagamit ka. Lalo yung tuyo na. Masaya naman ang buhay dito. No, medyo nangamba kami. Lalo yung mga bata. Nasanay sila dun sa ibang lugar na hindi ganito. Kaya pagdating nila dito, medyo nangapa sila. Pero ngayon okay na, kapag adjust na naman sila. Sanay na. Sige mga idol. Hanggang dyan na muna tayo, no? Napakasarap pagbasdan pag ng kapaligiran. Sana pagdating ng panahon, nandyan pa rin yan. Para ng ating mga may patuloy pa rin may mga ganyang bagay. Okay, maraming salamat sa inyong panonood at sa uulitin. Thank you mga idol.